Alright, isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulok kayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nagpa-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Felma Cabato, meron siyang 30 na mga comments. Nandyan din si Tess Faraon, meron siyang 25 na mga comments. Narciso Laguera, meron siyang 23 na mga comments. Nandyan din si Roro Sequera, meron siyang 17 na mga comments, and Uzay Neti, meron siyang 14 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, ang dami na naman hong ipinakalat na fake news itong mga DDS. Diba? I am very sure na nakita nyo na yung ipinakalat ho na bago na peking balita nitong mga DDS. Pero sila ho'y sinupalpal ng Davao Local Government mga kababayan. Sinupalpal sila ni Basti Duterte. So pag-uusapan din natin mamaya, syempre itong highly requested, actually ang dami na hong nag-forward sa aking mga kababayan itong video ni Eloy Bogres. Gusto niyo ba na pag-usapan natin si Bogres? Ang dami na talagang nag-request hindi ko na mabilang mga kababayan, siguro more than 70, more than 80 na yata. So itong si Bogres mga kababayan, sumusubra kasi. I am very sure, nakita niyo na lagi niyang nilalait itong First Family. Diba? Nilalait niya lagi si President BBM, si First Lady, itong pamilya Marcos, at ngayon dumating na din sa puntong binabanatan niya itong isang napakagaling at saka sumisikat na ngayon na isang political vlogger mga kababayan. Nilalait niya. Grabe talaga eh. Grabe ang kanyang panlait mga kababayan. 'Di ba? Inaalipusan niya yung signature na ugali ng mga DDS. 'Di ba? Yung mahilig magmura, mapang-alibusta, basta ang dami hong mga sinasabi na hindi maganda. 'Di ba si Eloy Bogres mga kababayan, siya ho isang Ilongga. Pero scammer. Isang Ilongga na scammer. Yung kanyang baba na para bang bilat sa baboy. Alam niyo ba yung bilat sa baboy? Ituritso ko lang kay baka ma-flag eh. 'Di ba? Bilat sa baboy. Alam niyo na yan. So sa mga Bisaya, alam nila kung ano yung bilat sa baboy. 'Di ba? Ganun bunga nga talaga eh. So babalikan lang ho natin itong si Eloy Bogres. At lalong-lalo na, pag-usapan din natin itong si Harry Roque. So dito muna tayo sa bumungad sa akin kasi binisita ko kanina mga kababayan yung Facebook page or group page ng mga Marcos supporter. Yung mga Facebook page ng sumusuporta ng ating gobyerno. Ano yan si Ivan? Nung pumunta ako sa PBBM supporters, abay bumungad sa akin itong post na nagangala na J. Louie Vlog. Tingnan nyo ang kanyang post mga kababayan. Diba ang sarap pitikin sa tenga eh? Di lang pitik sa tenga, sarap din kurutin sa gilid mga kababayan. Kasi sabi niya, Lord, sana, alam niyo na ho, diba? Na mamatay daw na presidente namin dito sa Pilipinas. Diba ang sarap pitikin eh? Alam niyo kapag ginaganyan natin ang mga DDS, ano ang feeling nila? Ano ang resback nila mga kababayan? Kapag ginaganyan natin or babalik rin natin na sana siya na lang ho ako kunin. Diba gunggong talaga eh. Alam nyo mga kababayan, alam nyo mga DDS, yung mga ganyan ho na mga cursing words, yung mga meron kayong sinasabing hindi maganda sa kapwa ninyo, bumabalik yan sa inyo. Maraming beses na ho yung nangyari. Hindi nyo ba napansin yan?
Di ba kapag ganyan kayo, nangyari na ho yan sa DDS supporter. Maraming beses na ho. Kapag meron kayo sasabihin ho na cursing words, mga sa kapwa Pilipino ninyo, ganon din posibleng ang mangyayari sa inyo. Di ba? Ang pangit talaga eh. Kasi kapag gaganyanin natin sila mga kababayan, ano bang sinasabi nila? Di ba? Binabantaan ka, minumura ka, maraming sinasabi hindi maganda, at saka yung hindi talaga makain ho ng mga words mga kababayan, kasi nga ganun ho talaga yung kalidad at saka signature ng mga DDS. Mahilig magmura. Pero sana lang meron akong request dito sa group page na kapag meron kayong makita na ganyan ho, na account na nagpo-post ng mga ganyan, dapat i-block na natin. I-block na ninyo. At saka sana i-filter na ninyo na hindi basta-basta makakapasok yung ibang mga accounts na gustong pumasok or mag-join sa inyong group page. Okay ba? Dapat ganyan. Kasi nga marami hong masasaktan mga kababayan na admin ho, yung admin ho ng group page na yan, marami hong masasaktan na mga Marcos supporter o yung mga pro-admin supporter na makakabasa ng ganyan ho na mga pananalita or ganyan ho na mga post. So sana i-block ninyo at saka hindi nyo na pa-joinin. Sakto ba pa-joinin? Hindi nyo na i-approve ang kanilang application. Okay? So, meron din dito mga kababayan, isang ok-ok na nandyan sa Hong Kong na ang pangit din na ang kanyang sinabi dito kay President BBM. Sino yan, Sir Ivan? Itong si Jojo de Guzman TV. Well, kilala ho natin yan. Diba itong si Connect TV? Gonggong talaga yan eh. Kasi meron siyang vlog mga kababayan na sabi niya, bakit nagising ka pa? So, he is referring to President BBM. Ba't nagasing ka pa, Marcos? O di ba? Kung babalik rin natin mga kababayan, itong si Jojo Connect TV, ano kaya ang kanyang mararamdaman? Di ba? Ano kaya ang kanyang feelings? Siya dapat pagsabihan dito, Jo, sana hindi ka nagising. Di ba? Gunggong talaga eh. Pero ayaw natin ng ganyan eh. Pero ito mga DDS mga kababayan, hindi talaga natuto, no? Sagad na talaga ang kanilang galit dito kay President BBM. Kasi nga ang kanilang poon nakulong doon sa dahig. At saka itong si Sara Duterte, malapit na ring ma-impeach itong gonggong na to. 'Di ba? Kaya sila galit na galit. So ang kanilang binabanatan, ang kanilang pinagbubuntunan ng kanilang galit si President BBM na kahit nakikita nila na maraming ginagawa ho at saka maraming ginagawang proyekto at mga inisyatibong nakakatulong ho sa ating gobyerno, nakakatulong ho sa ating bansa. Pero binaliwala nila yan mga kababayan kasi ayaw nila na mapuhalan ang kanilang poon na si Sara Duterte. Diba? Napansin natin yan kapag merong ginagawa, merong mga press con, merong pinupuntahan ho ng mga events itong si President BBM at saka magaganda ang kanyang mga plano kapag nakita nila yan, sinisiraan kaagad mga kababayan. Tapos meron kaagad, di ba, mga sinasabi na hindi maganda. Katulad dito sa ginawa ni Jojo Connect TV. Asa pitikin talaga eh. So anyways, dito tayo kay Eloy Bugres mga kababayan. Kasi nga ang dami hong naghintay nito na ating isali sa ating topic. Actually, how many times ko na itong nabasa mga kababayan? Kaya lang, abong nga nito ni Eloy Bugres, parang ang pangit talaga eh. Parang nag-iisip din ako mga kababayan sa ating mga viewer dito. Lalo na ayaw ho doon sa mga, ang ating mga viewer, lalo na doon sa mga viewer natin na ayaw doon sa mga mahilig magmura, maraming mga sinasabing hindi maganda. Yung ganon, yan kasi ang iniisip ko. Kaya hindi ko muna pinatulan itong si Eloy Bugres. Kaya lang, sunod-sunod kasi mga kababayan, binabanatan niya si F. Elisa at saka si President BBM at saka itong latest, itong si Lovely Granada. Di ba nakita ba natin mga kababayan na dumadami na, padami pa ng padami ang sumusuporta ngayon kay Lovely Granada? Pati din ang mga Marcos loyalist mga kababayan. 'Di ba? Padami na ho ng padami ang sumusuporta dito kay Lovely Granada na kanyang babanatan itong si Sara Duterte. Kasi nga pahiyang-pahiya talaga si Sara dito eh. Maraming napahiya na mga DDS vlogger at mga supporter. Isipin nyo, hinamon ho ni Lovely Granada ng debate itong si Sara. Pero hindi kumasa mga kababayan itong si Sara Duterte. Bakit kaya si Ivan? Siyempre ikaw ba naman na anong level lang? Diba? Anong level lang ang kapasidad mo sa iyong IQ? Pero si Lovely Granada, kitang-kita natin talagang smart eh. Tsaka malabomba ang kanyang English accent mga kababayan. Not just English accent, kundi British accent.
Kaya ayaw na ayaw ho ni Robin Padilla. Diyan natin nakikita mga kababayan na ayaw ni Robin Padilla at saka ni Grico Belhica na itong si Sara Duterte makikipagdebate dito kay Lovely Granada. Yan ho ang rason. Ano pa, Sir Ivan? Ipakita ko sa inyo itong example mga kababayan kung bakit ayaw ni Robin Padilla at saka ni Grico Belhica na makikipagdebate ito si Sara Duterte dito kay Lovely Granada. Kasi ito lang po ang kaya ni Sara Duterte. So in your lives, there will be a lot of adjustments that you need to make. You need to have a plan A, a plan B, a plan C. Because your lives, you do not control your lives. Your lives is under a magnificent God. He will put you where He wants to be in His time and in His will in His time. Ako ang problema ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Ano? Ang pagkaalam ko, hindi ka naging problema ni PBBM. Hindi ka naging problema ng First Family. Dahil ang alam ni PBBM na ikaw ay may problema sa utak. Agree. Di ba si Sara, may problema talaga sa utak. Tapos tingnan nyo mga kababayan, the way siya mag-speech. Di ba pang barangay lang? Mas magaling pa nga yung elementary student sa kanya mga kababayan, the way mag-speech. Di ba napakalayo talaga eh. At saka napakahirap intindihin ang kanyang speech. Ang naintindihan lang natin doon, yung kanilang plano daw, plan A, plan B, plan C. Parang litsiplan na eh. Lahat na ho ng plan, ang kanilang plano, mga kababayan. Gano'n na ho ang kanyang speech. Yung kanilang plan A, plan B, at saka plan C. Walang iba. And the rest sa kanyang speech, pangbata lang talaga eh. At saka, yung level doon, parang kindergarten. So sabihin, pang kindergarten. Kaya nga ayaw ni Robin Padilla, ayaw ni Grico Belhica na magkikipagdebate ito si Sara dito kay Lovely Granada kasi lulunukin lang siya ng buo ni Lovely Granada. Ipakita ko rin sa inyo ang banat ni Secretary Larry Gadon. For more details, let's watch this. I like Lovely Granada and I support her. I find her very smart, intelligent, and very articulate. Her English is so impeccable. May hirapan si Sara na sumabay dyan. And that's why, Lovely, I suggest that you don't debate with her strictly in English kasi may hirapan siya. And she will not accept your challenge if the language that will be used is purely English. Tagalog nga lang, hirap na siya magsalita So, what more if you will require her to speak straight in English? Nako, mahirap. Sara is very incompetent and she is dumb and boba, tanga, and tamad. She doesn't study what she says. Kaya, ganon, ayaw niya makikipagdebate sa'yo niyan. Sigurado yan. That is why renew your challenge, but this time don't do it strictly in English. No? I really like your articles, Lovely, and I find them very, very insightful and very truthful. Mabuhay ka! Oh, di ba? Suportado na rin ng mga Marcos loyalist itong si Lovely Granada. At meron din mga kababayan na magkikipagdebate kay Sara Duterte. Sino si Ivan? Si Yusek Claire Castro. For more details, let's watch this. Hinamon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Vice President Sara Duterte sa isang debate. Binatikos din ito si VP Sara at kinumpara pa sa nagdaang bise. Anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Up for a debate si Palace Press Officer Claire Castro laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa kanyang personal vlog. Kay VP Sara, mukhang hindi lalaban dito kay kay Lovely. Sa akin pa kaya. Anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Walang problema. Ba? Usap kami. Anong plano mo sa pagiging presidente mo? At tatanungin ko siya, bakit ka laging fake news? Ganon.
Binitawan ito ni Yuse Castro sa gitna ng pahayag ng political commentator na si Lovely Granada na ayaw niya makipagdebate sa Duterte supporters dahil ang bise lang ang gusto niyang harapin. Pero kung kay Granada daw ay hindi sisipot ang bise, paano pa raw kaya kung siya ang makakatalo nito? Sa panayam ni Granada sa The Spokes ng Billionaire News Channel, nanindigan ito na hindi niya kailangan ng posisyon para debatihin ang bise dahil isa siyang Pilipinong pinagsisilbihan ni Vice President Sara Duterte. But are you ready? Let's say someone challenges to a debate. Are you willing to debate with a DDS? No, I'm only willing to debate with VP Sara Duterte. Wow. Bahagyang sumang-ayon din si Castro sa isang comment na tila talo raw sila ni Granada kung murahan, patayan at nakawan umano ang labanan. Suko ako doon. Pagkamurahan. Pag murahan na. Mukhang wala ring laban si Lovely sa murahan. At wala rin tayong panalo kapag kaparamihan ng assassin dahil wala tayo, zero tayo doon. Sinusugan din ni Castro ang pahayag ng Malacanang sa hindi pagtulong ng bise sa gobyerno sa kabila ng lahat ng umano'y nalalaman nito mula sa pagpapababa ng presyo ng bigas hanggang sa preparasyon sa epekto ng gyera sa Iran. Makasarili kung tawagin ni Castro ang vice-presidente at naikumpara pa kay Naga City Mayor and former Vice President Leni Robredo. Kung bakit sasabi ko selfish, unang-una, sabi niya marami siyang alam, di ba? Kahit galit ka sa Pangulo, magtrabaho ka pa rin. Kahit kaaway mo ang Pangulo, bakit si VP Leni at that time? Kahit inaaway siya ni Pangulong Duterte, nagtatrabaho siya. Meron siya ibang programa. Diba? Kahit ang liit ng budget niya, wala pa siyang confidential funds noon. Hindi raw papansinin ng kampo ng bise ang pahayag ni Castro. Bukod sa bise, hinamon din ng Palace Press Officer si Navotas City Representative Toby Tiangco kaugnay ng umano'y katakatakang pahayag nito na papanagutin ng bise ang mga kurakot kapag nanuklok ito sa pwesto. So hanggang walang ginagawa si Vice Presidente doon sa ghost projects ng kanyang ama, hindi tayo maniniwala kay Congressman Toby Tiangco. Siya ay isang mapanlinlang. Patunayan niya yan. Toby Tiangco, patunayan mo yan. Hindi raw kasi kailangan maging presidente para maghain ng kaso. Kaya hanggat walang napapanagot sa ghost project sa ilalim ng Duterte administration doon, mapanlin lang umano si Congressman Tiangco. Sagot naman ni Tiangco sa BNC, tila kalaban ang turing ni Castro sa mga taong iba ang opinyon at kaya nga raw inihain niya ang resolusyong humihiling ng expedited impeachment resolution ay para matumbok na ang investigasyon laban sa bise. Ang krisis ng sumisirit na petrolyo raw ang importante kay Tiangco at hindi ang usaping politika. Pero paninindigan nito, hindi siya DDS. Kaya nga nakakatawa mga kababayan itong post ni Harry Roque. Ano sa Ivan? May post siya kahapon. Sabi niya, sino ang dapat mumuno? Yung nasa tamang pag-iisip o yung bangag? O, di ba? Sino daw ang dapat mumuno mga kababayan? Yung nasa tamang pag-iisip o yung bangag? Alam natin kung sino ang kanyang pinatutukulan na bangag. Di ba si President BBM? So sino daw ang dapat mamuno mga kababayan? Tanong natin kay Harry Roque, nasa tamang pag-iisip ba itong si Sara Duterte? Mga DDS, nasa tamang pag-iisip ba si Sara Duterte? Nasa tamang pag-iisip ba na binabaharan mo yung presidente, yung first lady, yung speaker na si Martin Romualdez na ipapatigi mo, 'di ba? Meron siyang i-hire down na assassin para tigiin ang first family at saka si Martin Romualdez. Nasa tamang pag-iisip ba yan? At saka na, pansin niyo ba mga kababayan, ang kanyang series of ambush interview, meron siyang mga ginagawa na weird talaga eh. Weird mga kababayan, na hindi yan gawain at hindi dapat yan gagawin sa isang public official. Hindi yan dapat gagawin ho sa second highest position ng ating gobyerno. Siyempre, BP siya. BP nila mga kababayan. At saka meron siyang gagawin ho na parang sinto-sinto talaga eh. Harry Roque, nasa tamang pag-iisip ba itong si Sara Duterte? I don't think so. Babalikan kita mamaya, Harry Roque. Kasi meron siyang post mga kababayan na binabanatan niya pa rin si President BBM. Kinukumpara niya kasi itong libreng sakay ng ating gobyerno, ng ating local governments at saka ni President BBM. Di ba binabanatan niya ngayon ni Harry Roque at ng mga DDS influencer? Balik muna tayo dito kay Lovely Granada kasi meron siyang interview doon sa 4 Alas mga kababayan.
Talagang nakakatawa. For more details, let's watch this. It's an honor daw. It's an horror. It's a horror. Grabe, the woman of the hour, the week. depends on which side of the political fence you're on, the bane or the boom of social media. Talagang love her, hate her. You cannot ignore her. She is all over your social media feed. So, anong pakiramdam, Miss Lovely? Laking pasasalamat ko kay Lovely dahil yung mga galit sa akin, nabawasan. Nalipat eh. Nalipat. Salamat naman. No? So, anong feeling, Miss Lovely, na naging hyper-growth social media, ano ko na ngayon, commentator from relative obscurity, self-admitted obscurity naman, na biglang naging ganito. How has fame changed you? Ano ba nangyari? Baka hindi ka na namin ma-reach. Unreachable. Wala namang nagbago. Actually, kasi, diba, working from home, hindi ko naman talaga, kasi pag hindi ako tawag nito, if hindi ako sa social media, naka-open, nagsha-shutdown ako minsan eh. I have this period of time na hindi ako nagsusokmed. So, hindi ko siya nararamdaman. Ako pa rin naman ito. Ikaw pa rin. Although overwhelming kung talagang magdidwell ako doon. Pero may buhay naman outside social media. So, Which should be, Pero bago ito, anong ginagawa mo? Sige nga. No? Parang, paano ka nakapasok dito sa kalokohan na ito? ano lang naman, gaya nga ng nabanggit ko, kasi nagtuturo lang naman ako ng English, work from home. So, ayun, nagtuturo ako ng public speaking sa mga Chinese. Pwede mong turuan yung Paturo ng boy. especially sa pronunciation. I got a client for you. Ano na po fully booked na. In demand. Tapos, from there, So from there, pero dati pa naman, nag-express naman talaga ako ng political views ko, ng mga tawag nito, opinion ko on social issues sa Facebook. Pero syempre, yung mga viewers ko lang din, mga circle of friends ko lang din. So, ayun, may mga napapansin din ako ng mga Duterte supporters from my church, especially the serving brothers and sisters. So, doon ako medyo talagang kumulo yung dugo ko. So doon ako parang nag-start na talagang mag-openly resist. Kasi if these people who are praising God in the meetings are also openly supporting those who mock my God, then I had better resist openly na din. And then nagkaroon ako ng traction nung yun nabanggit ko na rin sa mga nakaraang interviews. Nag-gain ako ng traction nung tawag nito, gumawa ako ng video in reaction dun sa DDS vlogger na nagsabi kay Emma Natienza na pumanaw na. Sabi niya, yan ang nangyayari sa inyo kapag minamak niyo si Duterte. So, dun ako talaga nagalit. no? Yeah, and so I made a video. Point ka. Ayun, nag-gain siya ng traction, and then marami sa mga Bisaya viewers ang talagang parang kumbaga sabi nila nagkaroon daw sila ng boses, yung matagal na daw nilang gustong sabihin, nasasabi ko daw. So parang ayun, doon na nagtuloy-tuloy. Si Lovely kasi bisdak. Na Bisayang dako. galing sa Jensan. Correct. Hindi ganun karami kasi mga Mindanao. Mga bisdak na katulad niya. No? So let's put closure to this once and for all. Lovely. Speaking of bisdak and this whole Jensen thing, let's put final closure on this because you're being bashed. Alam mo naman yan. Nasabi nila na Pero interview mo. For me, ewan ko kung extra perceptive lang ako, kung may comprehension lang ako. I doubt it. Ako, klarong-klaro yung sinabi mo nung interview mo. Pero for final closure, people are accusing you of not knowing anything about Philippine geography. Can we just put closure on that once and for all? Yun nga, sabi ko naman kasi. Ulitin natin direct. Sabi ko kasi when I was younger. Ako naiintindihan ko yan. Nung kabataan ko kasi, that was like before 2001 kasi, yung Jensen, baka i-cut nyo na naman to. Yung Jensen nga naman ay part ng Region 11, which is now known as the Davao Region. Ini-insist kasi nila na wala pa naman kasing Davao Region noon, Southern Mindanao naman kasi yun. Eh, para sa akin, I have to use
yung term na known today kasi yun yung mas relatable yun yung mas kilala. I really think na kapag kung talagang may common sense ka, maiintindihan mo naman Pero kung talagang nananadya ka, na ayaw mo lang kasi talagang intindihan. Pupunta ako sa kabilang side of the fence. Hindi mo ba tinitignan din ito, bukod sa ito'y batikos, hindi mo ba tinitignan na baka walang may bato sa'yo? Walang masabi sa mga sinasabi mo at yung sinasabing yon ang Parang ako, nakalatch on. pinapanatan na sa akin yung paglalakad ko. Sino yun? Sino yun? Doktor pa naman yun. Ganon daw. Red Tagger. Diyan pa yun Diyan pa yun sa kanto So yun, kung ang binabanat sa'yo, ano tingin mo? Walang ibang mabanat? Ano bang? Ano po? Walang ibang mabanat, sorry. Ano ba? Feeling ko wala siguro talaga Yung iba, binabanatan yung itsura ko. Yan. Pero that doesn't hurt us. Kasi parang, ano ba yan? Ano ba yan? yung binanata ka na anak daw kita. Love child. Kaya Granada dahil masama ng Granada. Tay. Sige nga. Tay, it's so nice. Tay Indigo ngayon, Tay Set. Pero kinokorroborate ko yung sinabi niya, yung sa Davao Region. No? Dahil nag-organize ako ron Correct. Mga late 80s tsaka early 90s dyan sa Gensan. Correct. Yung yung mga urban poor dyan sa Labangal. Yes. No? Dati squatter sila dyan. Ngayon sila na may-ari ng lupa nila. Yun. Kami nag-organize noon. Yung mga union dyan Yan. sa Gensan. Ano sinasabi mo, Set? Parang Support. recruit mo ba ito? Parang Alam mo, bula pa lang. Late 80s, early 90s. No? May isa akong takeaway sa binanggit mo. Ito siya. Is your being from that region, Bisdak ka, merong epekto ba ito? Kasi parang, sabi mo, nabigyan sila ng boses. Bakit dati wala ba, ibig sabihin? Or meron bang connotation na pag ikaw ay taga-region na yon, matik dapat ikaw ay Maka-Duterte? May ganun ba? Well, pansin ko kasi parang may reputation na or talagang inaangkin nila na pag Visayas, Mindanao, solid Duterte daw. Pero hindi yung iba kasi talagang silent lang. Kasi, gusto nilang magsalita. Pero every time na they dared to speak, binabanatan kasi sila. Binubuli. And not only that, pati pamilya, dinadamay, pinopost. Tapos binabash, ganon. So, eventually, parang natatakot na yung iba na magsalita. Pero nung sabi nila, nakita nila na, ang tapang naman neto. So, parang nabuhayan daw sila ng loob. And we've been flooded with those messages of support. And sila din sa kani-kanilang community, sabi nila, tumitindig na rin daw sila at bumuboses na rin daw sila. So, nakakatuwa. Pero hindi ka ba kinakabahan, Lovely? Dahil dyan sa Gensan, noong 90s kasi, na-ambush ako dyan Oo, nakakatakot din. Ikaw, hindi ka ba kinakabahan? No? Dahil, sabagay, dayo ko Mas madali akong ambushin. Pero siyempre, mga tiga ron hindi ba kayo natatakot? Lalo na ikaw. Do you receive death threats? Yeah, I do. Do you eat them for breakfast? Yung mga yung family ko nga actually natatakot kasi sa comments daw ng mga contents na anti-DDS, nakikita daw nila na pinapahanap na daw yung pamilya ko sa Gensan, ganon. So talagang, they fear. And nag-usap naman kami, sabi nila natatakot daw sila, pero they don't want me to stop. Okay. So they support it. Supported naman. They're very supportive. Pero yun nga, sabi namin kung may gagawin naman kasi talaga silang masama, that's on them. Well, I just received the call right now. And apparently, hindi ko lang alam kung survey firm ang sumukat, pero more than 9,000 viewers. Kung meron kayo, as a live viewer sa akin, Prof. Guido nyo diretso. Kung meron makatanong kayo kay Lovely, now's the time, mga live viewers natin. May comment si Ron. Meron. Tunay na mabuting Bisaya daw. Si Lovely. Wow. Bisayain mo yung sinabi mo. Malikod nga maayo nga. Kasi punta ko doon. Laging sinasabi, let's break the barriers and the connotations. Break away, brother. Parang gano'n. Laging sinasabi, parang joke lang yun. Hindi niya maintindihan ang joke ng Bisaya. Hindi niya maintindihan ang salita ng Bisaya na parang may kabastos daw or something. Anong tingin mo dito? Do you get affected by that? And is that true?
Okay, I'll have to make it clear na may mga expressions talaga kami na maaaring sexual pagdating sa mga Tagalog. Pero actually, we grew up hearing those words even from our parents. For example, actually, nasabi ko na to kay Sir Christian Esguerra last time. For example, yung... Walang kakwenta-kwenta ng podcaster yun. Ang bad mo. Ang bad mo ba yun? Gulat ka ako. Last Saturday, binati pa rin. Binabati ko ulit. Sige. For example, yung nanay ko, pag, kumbaga, scolding me, or pinagsasabihan ako, nalalamyan lang ako. So, so sasabihin, gaya-iya ra ng giti ni mo. So, giti is actually the private part of a woman. And kung lalaki ka naman, sasabihan ka, gaya-iya lang ng lagay ni mo. That's penis. Pero, you know, that's like, Normal. parang normal. But, we don't joke on rape. Hindi kami nagjo-joke tungkol sa pagpatay. So, kailangan linawin yun. Kaya nga nakakagalit sa akin bilang Bisaya. Kasi parang binibigyan nila ng, kumbaga, masamang imahe. Yung mga Bisaya na, huy, hindi joke sa amin yung pagpatay. Pag sinabihan ka na papapatay ka, magpapablatter kami. Ganun, Akala ko, hindi normal yun. Hindi normal yun. Okay. At hindi dapat gawing normal. Pero, Lovely, dahil isang comparative advantage mo, lalo na sa amin, ay yung wit at saka sarcasm mo. Ano ba yan? Natural sa'yo? Natutunan mo? No? Yung, kami kasi never kami naging sarcastic eh. Never. Witless kami. Definitely. Hindi witty yung katabi ko. Witless din. Effort yan. Pero sa'yo, dahil yun yung isang strength mo. Yung, Salamat. yung sarcasm, ridicule, wit, no? Tsaka, siyempre, yung intelligence mo, no? Na medyo kapos yung apat dito. Laglagan na ba to? So, hindi ko rin alam, pero syempre, nagpapasalamat ako sa aking mga magulang. Dapat talaga sa Actually, yung mama ko, waray, so matapang talaga yun. Hindi yun talaga umuurong. So, siguro sa kanya ko nakuha yung, yung Palaban. Palaban, yes. Yung tatay ko naman, nag-serve siya sa military. And pagka-retire niya, nag-radio commentator siya sa Butuan. May ganun din. Sa dugo mo pala siya. Militar na, radio commentator pa. No? So, ang hilig nun mga Pampardagul. pagbardagulan. In Bisaya, ha? In Bisaya. So, meron din isang tambaloslos. Sabi ni Max Posada, Bisaya here and we support you, Miss Lovely Granada. Kaisa ni mo mi. Ako, alam ko paano basahin yan. Sorry. Bro, Parang Japanese ka, itong binasa mo. Kaisa ni mo mi. Ni mo mi. Ano ba yan? Kaya Lovely, mathematician yung katabi ko eh. We're gonna get canceled. We are absolutely gonna get canceled. Ano ang mga bagay, dala kasi two-prong tayo kung paano mo sasagutin. Ano yung mga bagay na nagmulat sa'yo sa mga statements yung mga binabatikos mo, kunyari mga Duterte, na masasabi mong ito yung tumatak at ito yung mga battle cry mo na ayaw mong maulit nito at ayaw mo siyang gayahin ng iba, lalo na mga Bisaya? Siyempre, yung, actually, paulit-ulit ko ito sinasabi, yung mga rape jokes. Yun, talaga. Ayaw na ayaw ko nun. Kasi open naman ako neto since last year. As someone na biktima din ng pang-aabuso when I was younger. When I was younger. Yan, ulit. Baka may counted context kayo. Talagang siya, malaking bagay siya sa, it's personal to me na, alam mo yun, gagawin mong joke yung ganong bagay. Tapos, and then you present yourself, no, as someone who would eliminate crimes and criminalities, tapos ginagawa mong biro yung ganong karumal-dumal na krimen. So, talagang ayoko nun. At syempre, yung yung EJK. Yep. Yung drug addiction kasi, it's something that we have to cure eh. Hindi dapat pinagpapatay yung mga kababayan natin. Sabi mo nga, hindi joke yun eh, di ba? It's not a joke. So, yun po yung mga... So kung binabatikos ka, wala bang way na para yung kapwa mo Bisaya, ano man ang fence nila, alam mo ang defensor nila, parang gano'n. O ano man ang mag-agree din sa sinasabi mo, or do you think they're blinded din kasi may gano'n yung dating administrasyon, pero somehow they support it?
Well, actually, pinapa sa Diyos ko na lang din talaga. Kasi I believe na merong pamamaraan ang universe para ipakita sa kanila na yung pinapaniwalaan nila or yung sinusuportaan nila ay mali. For example, may mga pagpapamamas lang kasi sa Jensen recently Tapos, yung mga tao na, may mga napapansin ako, they are seeking justice mga sumisigaw ng hustisya, pero actually, dati, sila din yung nagja-justify ng extrajudicial killings. So parang nasabi ko, may paraan talaga. I feel na pag naging personal sa'yo, saka mo siguro ma-realize. Of course, I don't wish that on people. Pero, yun, pinagpapasa Diyos ko na lang. As I continue to, speak up my truth, pinagdadasal ko na sana mabuksan someday yung kanilang puso at isipan. Baka kasi hindi nila alam, very religious si Lovely at very active siya doon sa kanyang Kaya pala close kay yung Padre religious Llamas, group mo, di ba? Kay Padre Llamas. Oo. Unlike sa mga erehe katulad El Pilito. Speaking of debate, may kadebate ka daw at kumasa na ba? At anong debate ba ang gusto mo kung sakasakali? Paliwanag mo yung context. Sorry. May konteksto. May hinamon ka daw na magdedebate si VP Sara. Pero wala pa tayong narinig na kung kakasa siya o ano man. At meron pa ibang gusto atang makipagsali sa debate. Kung may debate, anong mga topics ba dapat ang gusto mong i-debate? Actually, yun, inasabi ko na nga rin ito sa mga previous interviews. Yun na, assessment on the war on drugs. Kasi yun yung gusto niyang mag-continue Yun yung gustong ipagpatuloy nila if ever na siya yung maging presidente. So, an honest assessment of her father's drug war or version of drug war. War on drugs. And then, yes, war on drugs. And then, yung anti-political dynasty bill. Okay. And then, third is the broader direction of the Philippines, yung direksyon niya. Kung saan tayo patungo. Kung saan tayo patungo. O kung saan niya gustong patungo. Yes, kung siya ang magiging presidente ng Pilipinas. Uy nga pala, may kaklase ako na nagsabi na yung mga binigay ko dong topics, hindi naman daw pang debate. Ano daw siya, parang pang interview daw. Kaklase mo ba talaga yun? Kaklase ko yun, elementary. Talagang, nag-post siya doon na sabi niya. Row 1, row 4. Sorry po. Uy, pero debater yun. Kaya nga na-shock ako. Parang iniisip niya kasi na kapag debate topic, kailangan siya, this house believes that. Ganun yung format. Pag presidential debates naman, it has to be a broader topic, diba? And then you will, and relevant. And then you will have to ask her position on the matter. So, yun lang masasabi ko. Okay, so before tayo magpapatuloy ng ating talakayan, syempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, mga early birds, yun ang una na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si Emmy Mapalan, Ani Bautista, i-shoutout natin si Helen Jimenez from Kuwait. Nandyan din si Shane Florifigo Mapak, Joselito Tanyongon and family, they are watching from Bagalangit, Mabini, Batangas. Kasama din natin si Jack Johnson. Hi to May Agnes Stochir from Dubai, UAE. Shoutout daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Toledo, Cebu. Hi to Myra Domingo. Nandyan din si Tita Gali Vlog, Gloria Marquez, Evangeline Sanchez, Jane Rabara from UK. Hi to Zinaida. Nandyan din si Rosemary Castelio, Elizabeth Bacolcol, Aurora David, Belma Zorelio. Kasama din natin si Maria Fumoto and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, dito muna tayo sa announcement ni President BBM. Kasi kanina, meron siyang vlog. So para malaman natin ang kanyang plano at ang kanilang inisyatibong ginagawa ng Marcos admin, ito ang ating balita. For more details, let's watch this. Magandang araw po sa inyong lahat. Maliwanag naman na itong gera sa gitnang silangan ay talagang malaking naging epekto sa buong mundo at dito rin sa Pilipinas. Siyempre, hindi natin maaring hayaan na pasanin itong mga mas nakakaraming commuter. Pagising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline. At ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fare hike. Siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike
Ang mga lambas, libreng sakay program natin, nationwide at operational pa rin sa Metro Manila, sa Metro Cebu at sa Metro Davao. Sa LRT2 at MRT3 naman ay may 50% na diskwento simula March 23. Yung Blue Beep cards na may 50% discount, habang ang White Beep card ay patuloy ang 50% discount para sa mga PWD, senior at estudyante. Ang pag-release naman ng mga iba pang mga pondo para sa mga cash relief at subsidies ay patuloy sa iba't ibang mga ahensya. Fuel subsidies sa DOTR ay nai-release na. Halos 100,000 na tricycle driver ang nabigyan ng Marso ng 20. Pati na rin ang nationwide rollout para sa ibang transportation sector workers na magsisimula sa April 6. Naintindihan natin ang sigaw ng mga nagpoprotesta na kababayan nating nasa sektor na ito. Pero gusto kong ulitin sa inyo, hindi kayo maiiwanan, hindi kayo pababayaan ng pamahalaan. Pasusi nating binabantayan ang mga presyo ng mga ibang bilihin. Nung isang araw naman ay sumugod din tayo sa palengke para makita ang presyo ng mga pangunahing bilihin o prime commodities. Sa awa naman ng Diyos, stable pa at walang naman masyadong pag-abuso. Walang nagbebenta ng higit sa suggested retail price. Patuloy tayo makikipag-ugnayan sa ating mga manufacturer ng mga basic commodities na critical sa panahon na ito. Sa bigas naman, ongoing pa rin ang 20 peso rise sa 177 na LGU at pararamihin pa natin yan. Napapag-usapan din ang paglalagay ng price cap muna sa bigas. Abagan po natin ito. So sa bigas, wala tayong problema. Sapat ang supply at nakokontrol pa natin ang presyo. Fuel subsidies din ang nag-aabang para sa mga magsasaka at mangingisda. Ongoing na talaga yung mga programang yan. Pero nagpatagdag pa tayo ng 50 million sa mga regional field offices. Ang presyo naman ng fertilizer, ibang usapan po yan dahil petroleum product yan. Nakikipag-usap na tayo sa iba't ibang fertilizer producing country. Okay pa tayo sa Abril, pero pinaghahandaan na natin ang May to June. Sa supply naman ng kuryente, kinakausap ang mga power generation company upang madagdagan pa ang kapasidad ng ating mga grid sa susunod na 60 days. 23 power project na may kapasidad ng 900 megawatts ang inaasahang mag-o-online para makatulong sa supply. Ongoing din ang koordinasyon sa paggamit ng malampaya natural gas na full capacity para madagdagan naman ang supply natin sa kuryente. Tungkol naman sa supply ng langis, nakikipag-usap na po tayo sa mga bansa na ating mga trade partner gaya ng India. Ngunit sinasama na natin lahat ng mga iba at inalapitan ang China, Japan, Thailand, Brunei, South Korea patungkol sa mga posibleng supply arrangement. Maganda naman ang naging usapan natin, buti na lang at talagang kinakaibigan natin sila at sila ay handang tumulong sa atin. At hindi po natin kinakalimutan ang mga ating kababayan na nandoon sa mga alanganing lugar sa Middle East. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng ating mga kababayan mula sa gitnang silangan. Mahigit 1,400 overseas Filipino workers at 334 dependents na ang nakauwi mula noong 5 ng Marso hanggang March 17. Yung pangatlong government chartered flight naman ay dumating dito noong March 18 na may sakay na 153 OFW, 114 dependent at saka 50 stranded na Pilipino. Sa mga susunod na araw ay mas marami pa ang pararatingin natin. Ay marami sa kanila ay uuwi sa Visayas at Mindanao kaya tiniyak naman natin na makakapag-hotel muna sila at binubuk natin sila sa mga flight na papunta sa kanilang mga probinsya. Tinitiyak natin na naaalagaan sila ng mama. Ngayon ang panahon para magtulungan. Ngayon ang panahon para maipakita natin sa buong mundo ang katangian ng bayanihan na nasa puso ng bawat Pilipino. Bawat isa sa atin ay may magagawa namang paraan para makatulong.
pagtitipid man, pagtulong sa kapwa, o kahit sa pamamahagi ng tamang impormasyon at hindi pagkakalat ng fake news. Huwag naman sana tayong magdagdag pa sa problema. Lahat tayo ay kailangan magtulungan. Alalahanin natin ang pagmamahal natin sa ating mga kababayan. Huwag natin kakalimutan na kapag pinabayaan natin ang isa sa atin, napabayaan na natin ang buong bansa. Asahan naman ninyo na nandito lang ang pamahalaan bilang inyong takbuhan at sandalan. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. O ngayon mga DDS, alam nyo na maraming ginagawa ang ating presidente. Marami hong mga proyekto, mga inisyatibong ginagawa ng Marcos administration. Pero siyempre, ayaw nyo naman na makita yan. Bakit? Kasi kapag titingnan nyo yan, di ba masasaktan kayo? Kasi nga maganda ang ginawa ng ating presidente. Malaking tulong sa bansa natin. Kasi ayaw nyo na mapuhalan ang inyong poon na si Sara Duterte. Kapag nanood naman kayo sa mga balita ni President BBM, lalo na sa mga pinupuntahan niya ng mga event, di ba naghahanap lang kayo ng pwedeng ikakapanira dito kay President BBM? Correct me if I'm wrong, mga DDS. Di ba ganyan kayo eh? Kapag meron kayong napapanood na mga balita tungkol kay President BBM, ang tinitingnan lang ninyo na pwede ninyong magamit na ikakapanira. Katulad ho dito sa ginawa ni Harry Roque, mga kababayan. Anar sa Ivan. Di ba nakita ni Harry Roque itong si President BBM na pumunta doon sa isang eskwelahan. Tapos sasabi ka agad ni Harry Roque, feel na feel maging classroom teacher. Partida, college dropout pa yan. O di ba ganyan ho ang pag-uutak ng isang DDS. Isipin nyo, ginagawa ho ang lahat ng ating presidente para mapaganda ang ating edukasyon, para mapaganda ang ating ekonomiya. Pero ganyan lang ho ang kanilang laging sinasabi mga kababayan, puro lang paninira sa ating presidente. Sabi ni Roque, feel na feel daw maging classroom teacher, partida, college dropout pa yan. Yung dropout naging presidente. At saka na-control niya ng maayos ang mga problema, ang ating crisis sa bansa natin. Diba? Drop out yan. Drop out ang isa sa mga magaling na presidente. Pero hindi nyo lang yan matanggap. Tapos meron pa siyang post ito mga kababayan. Next, itong napunta si President BBM doon sa warehouse. Sabi niya, warehouse inspector na naman ngayon daw si Bangag. May nahuli ba na nag-hoarding? Bakit? Wala ba siyang nabalitaan ng mga kababayan na nahuling nag-hoarding? Hindi ba niya nabalitaan yung mga series of hearings doon sa HOR at saka doon sa Senado? Diba sinabi ho ng ating kapulisan, sinabi ho ng ating ng taga-custom na may mga nahuli na silang mga nag-hoard. Sabi rin ho ng Secretary ng Department of Agriculture na meron na silang nahuling mga nag-hoard. Pero itong si Harry Roque, hindi niya alam. Huli ba siya sa balita? Well, I'm sure alam niya yung nangyayari. Alam niya ang balita na yan, mga kababayan. Pero pilit nilang pinagtatakpan yan. Kasi ayaw nilang mapahiya ang kanilang poon na si Sara Duterte. Doon naman tayo sa libreng sakay. Kasi nga, di ba, si President BBM, nabigay siya ng mandato mga kababayan sa DOTR, sa mga local governments, sa mga ahensya na magpalibreng sakay. Ngayon mga kababayan, nakita ito ni Harry Roque na ito ang ginamit na sasakyan ng isang ahensya. Ganyan. O di ba ano sabi niya? Libreng sakay ng mga bangag daw. Papuntang gera sa Afghanistan yarn. Ganito ang tingin sa Pinoy commuters na mga maleta politicians. Meron pa. Libreng sakay ng mga bangag. Hihinto ba muna ng Smoky Mountain yarn? Ganito ang tingin sa Pinoy commuters ng malita politicians. O di ba? Bakit niya sinisiraan, Sir Ivan? Nakalimutan ba ni Harry Roque na yan ho ay inisyatibo ng mga ahensya natin? Kung ano yung libre na bus or pwede magamit na sasakyan ng mga tao, pinapagamit nila, libre yan, Harry Roque. Inisyatibo ng local governments, inisyatibo ng mga ahensya. So bakit nila sinisiraan, Sir Ivan? Kasi nga gusto nilang i-promote na maganda daw ang ginamit na bus palibreng sakay ni Sara Duterte at saka sa Davao government, mga kababayan. Diba? Gin-promote nila. For example, dito sa kanyang post, libreng sakay ni Inday Sara Duterte, ligtas at komportable. May dignidad ang Pinoy commuters. Partida, tinapisan pa ng budget at walang maleta ang Office of the Vice President. Wala daw maleta ang Office of the Vice President, mga kababayan. So sinisiraan nila yung mga palibreng sakay ng ating gobyerno. Kasi ginpromote nila itong bus
na palibre sakay ni Sara Duterte at saka sa Davao Local Government na maganda daw mga kababayan. Pero hindi niya ipinakita yung palibreng sakay, yung bus na ginamit na love bus mga kababayan. Baka hindi alam ho ng mga DDS na libre din pasakay yung love bus. Diba pati din dyan sa Davao City, libre rin ho pasakay yung love bus dyan sa Davao City, sa Cebu City at saka all over the country kapag merong love bus. Hindi ba kasama sa mga local governments na sasakyan na kanilang ginagamit sa libreng sakay? O di ba? Nakakatawa talaga eh. Bakit pa yan ikunukumpara? Dapat nga di ba magtutulungan lahat mga kababayan kasi para matulungan ho at saka maibsan ng konti yung crisis sa dahil nga dito dulot sa gera sa Middle East. Problema dito sa gasolina, sa diesel at saka sa langis. Pero ang ginagawa ng mga DDS, ginagamit nila ang oportunidad na yan para sisiraan ang ating presidente at para i-promote ang nasa tamang pag-iisip daw nila na BP, mga kababayan. So speaking of langis, dito na tayo sa kanilang ipanakalat na fake news. I am very sure nakita nyo na itong video na to mga kababayan. Fuel supply from Brunei to Davao City. Wow! Davao City. Tapos meron pang post mga kababayan, ito nakakatawa talaga eh. Itong post ho ng Sara Duterte Facebook page. Kasi sabi dito, update. Dumating na sa Davao City ang gasolina galing Brunei. Tapos meron pang follow-up mga kababayan. Ito daw ang post ng Executive Director ng Philippine Laban na si Astra Pimentel Naik. Sabi niya, Davao City nakabili ng gasolina sa Brunei. Dumating na sa Davao City ang gasolina galing Brunei. Pagkakaibigang hindi mawawasak ng pagsubok. O di ba nakakatawa talaga eh, yan po'y napakalaking fake news. Bakit sa Ivan? Kahit hindi muna natin basahin yung statement inilabas ng Davao Local Government, iisipin na lang ho natin na lahat ng mga oil, lahat ng gasolina, ng langis, dumadaan ho yan sa custom. Hindi nyo ba alam yan, DDS? Dumadaan ho yan sa custom. Galing ho yan sa Maynila or sa Luzon area. Tapos dito, ipinakita nila, nandyan na sa Davao City mga kababayan. Galing daw Brunei. Kung hindi yan dadaan ng custom, ibig sabihin illegal ho ng pagpapadala ng oil, gasolina, diesel dyan sa Davao. Kasi lahat ho ng oil, gasolina, dumadaan yan ng custom. Gets na ba natin, DDS? Tas ngayon, nagpalabas ho ng statement ang Davao Local Government. Nagpalabas ho ng statement itong si Baste Duterte. Kasi umiwas sila sa peking palita na yan mga kababayan. Kasi alam ho ni Baste na siya ho ay mapapahiya dyan. Kapag hindi siya magsasalita dyan, mapapahiya itong si Baste Duterte. Kasi alam niya yung kalakaran. Alam niya yung pulisiya pagdating ho sa oil, sa langis or sa diesel. Alam niyan. Alam niyan ni Baste mga kababayan. Tapos sabi dito sa post ng Lantaw ni Bay, the Davao City Local Government has clarified that there is no expected oil supply from Brunei. Diba? City Information Office spokesperson Harvey Lantixi said there is no official information or agreement regarding any oil supply deal between Davao City and Brunei. The clarification came after claims circulated on social media about a supposed oil supply arrangement. This issue surfaced amid continued increases in fuel prices, raising public concern. Sabi dito ng Davao Local Government, we have no information regarding the alleged oil supply from Brunei arriving in Davao City. The city government has not held any discussions with Brunei on this matter. Thank you. O diba, pahiya na naman ang mga DDS. Hindi po nakikipag-usap ang taga Davao sa Brunei regarding sa oil supply sa Pilipinas. Kasi hindi naman ho ang taga Davao ang dapat makikipag-usap niyan. Diba? Ang Department of Energy. At ang presidente ho, DDS.
Iyakan na naman, di ba? Debunk na naman. Nakakahiya talaga ang pagiging isang DDS. Kasi tanga, naniwala ka agad sa post na yan, mga kababayan. Isipin nyo, isang post lang nila na video, viral ka agad. Hindi na sila natuto, mga kababayan, di ba? Doon sa unang ipinakalat nila na napadala daw si Basta Duterte ng airplane doon sa Middle East. Nasaan na yung airplane na yon? Di ba nakakahiya talaga pero hindi nila matanggap. So ngayon, gumawa na naman sila ng bagong fake news. Debunk, iyakan ang mga DDS. Okay, so ipapakita ko sa inyo mga kababayan itong interview kay Yusek Claire Castro doon kay Ray Langit. For more details, let's watch this. Sa publiko na walang banta sa ating administration, dahil kung ito magiging rason, hindi kung alam nila na mabilisan po at talagang hangad po ng ating kasalukuyang administrasyon na matugunan ng lahat ng mga challenges nito upang hindi na po paniwalaan yung mga kumakalat po sa social media na kesendo may attempt, may kudita, mayroong grupo na naghahangad ng etc. po. Okay, pagbabanta na ko dahil sa nangyayari ngayon? Naku naman, Kuya Ray, Sir Ray, unang-una, okay. Ano magiging epekto ng pagtanggal nila kay Pangulo sa pwesto ngayong nangyayari itong sigalot sa Middle East? Tatanggalin nila, sinong ilalagay nila sa pwesto? Ang Vice Presidente? Yan ba ang tugon para hindi umakyat ang presyo ng produktong petrolyo? Kahit wala pa pong sigalot sa Middle East, alam naman natin kung ano yung gusto nila. Noong pa nila gusto matanggal ang Pangulo sa pwesto para iluklok ang Vice Presidente. So, sabi nga natin, ang dami-daming iniingay ng Vice Presidente sa mga issues na di daw walang ginagawa daw ang Pangulo, walang nakikitang trabaho. Sino ba nagtatrabaho talaga at sinong hindi? At dahil dyan, nais niya na talagang magalit ang kapwa nating Pilipino sa Pangulo with all this fake news. So, ang gusto ba nila is matanggal ang Pangulo at iluklok? During this time, ano naman kaya ang gagawin ng Vice Presidente para maibsan ang impact ng sigalot sa Middle East? Parang wala naman tayo nakikitang pwede niyang isuggest. So, yan po talaga yung balak nila, yung panawagang mawala ang Pangulo sa pwesto. Noon pa po yan, kahit wala pa pong nangyayari sa Middle East. Yusek, madagdag ko lang po. Meron po ba tayong internal assessment? And kung may mga intelligence report po ang ating armed forces halimbawa o ang ating mga authorities dito sa dinidescribe nilang destabilization effort na yan. And if ever, ano po yung paliwanag natin doon sa mga razor wire na nakikita raw po sa paligid ng Malacanang? Okay, tinanong po natin si Rear Admiral Abayon patungkol po dito. Kasi sa amin dito sa Malacanang compound, hindi po talaga yan naging issue. So, nung may natanong po sa akin na taga-MPC, bakit may mga, kumbaga may nakatalaga mga kapulisan dito and everything. So, mismo, ang PMS, nung tinanong namin, hindi nila alam yung issue na sinasabi na banta ng kudita. Kasi, ganito lang yan, Sir Ray, yung yan, nasabi nila parang may pagbanta ng kudita. Ang Pangulo po, umalis at pumunta sa Cebu, maghang nagtrabaho sa Cebu at nandun din po kami. Kaya nga nagtataka kami dito sa chismis ng kudita. At tingin ko, yan talaga yung pinapakalat ng mga obstructionists at mga destabilizers na to para mawindang na naman ang mga kababayan natin, mag-isip na naman. Pero ito po ay usual na proseso po for the readiness ng mga personnel and units. Yan po ang paliwanag ni Rear Admiral Abayon. So, ito lagi ang gustong iparating. Sabi nga natin, itong mga obstructionists and destabilizers, walang ginawa kundi manggulo sa trabaho ng gobyerno. At ngayon, sasabihin nila,
O tingnan nyo ang ekonomiya, bumabaksak. When in fact, sila ang isa sa factor. No? They are one of the factors, no? na nagiging cause kung bakit naaapektuhan ang ating ekonomiya. Sa kanilang ingay, sa kanilang mga fake news, sa kanilang pagdidestabilize. Yun lang naman yun eh. Kung tahimik sila at nakikipagtulungan sila sa gobyerno, nakikipagtulungan sila sa Pangulo, at wala silang ginagawang fake news, hindi ganitong epekto sa atin. Sobra talaga silang gumawa. Gusto na talaga masira ang pamamahala ng gobyerno. Pero anyway, ang Pangulo hindi naman sila pinapansin. Trabaho lang ng trabaho po ang Pangulo. Opo. And kung sabagay, naobserbahan po natin yan, almost everyday po, nasa event ang ating Pangulo at sinasaksi niya mga developments tulad din po noong pinuntay niya kahapon doon sa payout ng mga suporta po sa mga tricycle drivers. Ano po? Okay, so dito na tayo kay Eloy Bogres. Alam niyo ba itong si Bogres, mga kababayan? Umiyak talaga nung sinabihan ni Lovely Granada na the way magsalita itong si Sara Duterte walang sense. Itong si Eloy Bogres umiyak. Pinagmumura niya itong si Lovely Granada, mga kababayan. Talagang nilait niya, talagang minamaliit niya, inaalipusta. At saka sabi pa dito ni Eloy Bogres, mga kababayan, tingnan niyo yung mukha. 'Di ba? Alam niyo ba yung mamasang, mga kababayan? Alam ba natin yung mamasang? Yung handler, yung contractor or dealer, amo ng mga pokpokins, 'di ba? Mamasang. Kanyan ho apurmahan ng mamasang, mga kababayan. Correct me if I'm wrong. Pati yung bunganga, ganyan din. Alam niyo yung mamasang, yung 'di ba, nilalapitan yung mga tao kapag gusto gumamit ho ng mga babae. Sino ang taga Cebu dito? 'Di ba? Marami ho 'yan. Diyan sa 'di ba, sa Likura, sa malapit yan sa San Jose, sa likod ng Cebu Coliseum, diyan ho sa may Santiago, 'di ba? Diyan ho sa Camagayan. Bakit mo alam sa Iban? Siyempre, produkto ho ako ng UC Main Campus, ng University of Cebu Main Campus. So, every time na uuwi kami, mga kababayan, kasama yung mga classmate ko or mga barkada ko, palagi ko kasing nakikita na merong ganyan ho na style, 'di ba? Nilalapitan yung tao, kung gusto nilang gagamit, mangga. 'Di ba? Yan po ang term nila ginagamit ho ng mga mamasang or yung mga contractor nila or yung mga handler nila, mangga. Ibig sabihin, gagamit ka ba? 350 lang, sir. 1,000 lang, sir. O ganyan ho, mga mamasang. So, yang pormahan nito ni Eloy Bogres parang mamasang. Itong si Bogres, mga kababayan, napapakita ko lang sa inyo, ibig ko sabihin na ganito ho ito magsalita sa hindi pa nakakakita o nakakakilala dito kay Eloy Bogres. For more details, let's watch this. Ako naniniwala. Tingnan nyo lang mukha yan. Naniniwala na dapat siya yung maging presidente eh. Kasi gwapa. nagwawala siya online. Tapos, when you hear her talk, she doesn't make sense. Bago pa gwapa! Bilatsing ilay! She doesn't make sense si Sarah! Yan din po tabi mapatay man po, Lovely! Lovely! Grabe strikta si Lovely! Gali, bilatsing ilay! Ha? She doesn't make sense! Sabi sa bilatsing iloy nga anak ni Babalo! Kag ni Redford, why grabe strikta si Lovely! Lovely! Saan ka ba nag-graduate, Lovely? Ilan ba ang puno mga mo? Grado mo, Lovely? Bilatsing iloy cum laude! Pina-grade mo! Saan ka nag-aaral, Bilatsing iloy? Sa Harry Potter? Di ba? She doesn't make sense, sabi sa Bilatsing iloy. Ang punggod mo, kahit lagyan mong Bilatsing iloy sang Cebu, di macho? So ngayon, ito, ang totoo nga pagkatao ni isang iyo diputa ni isang nga si Lovely Pitos. Indigent family pala ni. Indigent family ni isang iyo diputa sa Davao, ang nanay may tumor noon. Nung high school sila, lumaki ng chance ang kanyang iloy. Nagpasa-pasa ka sa papel sa eskwelahan mo sa high school ka. Mababang paaralan ng Lanao. Haluson kayo makadakda sa mga kapatid mo, nga mga taga-uma, kayo nga mga maralita, kagduka. Laitin talaga kita, kagpasipalakan ang Bilatsing iloy mo, kahit ano pang sinasabi mo nga may karapatan kang alpot ka. Mabaho ang hininga mo, sabi sang ex mo, huy gaga nga isa ka Koreano nga may asawa din.
Ang kinakasama mo ngayon, hindi mo naman asawa, ginkabit ka rin sa ginatsuturan mo noon. Ganon ka kaalpot, bipolar pala ng Bilatsing Iloy ni. Tumira ni siya before sa isa din ka-Pilipina nga kaibigan niya na meron din sang boyfriend nga Koreano, mahilig ni sa kimchi. Kaya ang amoy sang bunganga ni sang alpot maanghang nga kimchi talaga. Now, high school pa lang ni sa ang alpot, yung marami na ni sa hanash sa buhay. Sabi sa mga kaklase niya, you cannot even imagine how many people message me from her school. Even her teachers, her whatever, because she has always been this way. Talaga nga uhaw ni sa ang alpot nga kwan may tidak. Okay, so, nung high school ni sa, ining bipolar ni nga kaplog, lahat yung mga kaklase ni nagagawa-gawa sa sang istorya nga siya ay anak ng isang iridira. May mga ilusyon ni sa pariyugid sila Bilatsing Iloy. Isa ang common denominator sa mga kain suka. Ang lahat nagagalit kay Vice President Sara kay Tata Digong. Isa ang common denominator sa mga Bilatsing Iloy nang galing sa mental institusyon. Dapat ginapasok niya ang mga sapat nila ni sa mga mental hospital. Okay, so dyan na lang yan. Baka hindi nyo kasi naintindihan mga kababayan kasi Ilongga siya. 'Di ba? So nilait niya yung estado ng buhay ni Lovely Granada. Nasabi niya na indigent family daw yung pamilya ni Lovely Granada doon sa Davao, mga kababayan. Tapos nilait din niya yung estado ng education ni Lovely Granada na nakapag-aralan daw ito si Lovely Granada doon sa mababang paaralan, mga kababayan. 'Di ba? What's the problem with that? Kung mababang paaralan, doon siya pumapasok. Ang importante dito, napalaki siya ng maayos ng kanyang pamilya at saka nag-graduate siya ng maayos doon sa eskwelahan na yon. At saka tingnan nyo ngayon, ito si Lovely Granada, di ba? She's smart. Mas smart pa dito sa mukhang mamasang na itong si Eloy Bogres. Correct me if I'm wrong. Di ba? Napakalayo talaga eh. Tapos titignan nyo ho itong pormahan ni Eloy Bogres. Di ba? Tama ako? Para siyang mamasang, mga kababayan. Ganyan din ho magsalita yung mga mamasang. Parang si Maharlika din. At saka nalaman natin mga kababayan na itong si Eloy Bogres, wanted pala to. Meron siyang warrant of arrest sa Pilipinas kasi isang scammer. So ang ginawa niya, nag-escape siya papunta ng UAE. So nandyan siya ngayon sa UAE mga kababayan. 'Di ba? Sumibat sa UAE, nagtatago siya kasi hindi siya makakauwi sa Pilipinas kasi meron siyang warrant of arrest. Ito ang balita galing kay Kent Garcia. For more details, let's watch this. Speaking of Bogres. Ito kanina pa yan si Bogres eh. So ito mga kababayan, kilala niyo naman si Bogres. Si Bogres po mga kababayan, yan po yung vlogger na mukhang lalaki. Si Bogres, mga kababayan, ito na. Sa mga hindi nakakaalam, itong si Bogres, mga kababayan, wanted pala to. Wanted pala itong si Bogres. Ito mga kababayan, hanapin ko lang. Actually, gusto ko na itong i-content noon pa man eh. Kaso nawalan ako ng gana mag-content dito. Pero ito na, mga kababayan, buksan na natin yung patunay. Patutuhanan na grabe pala itong si Bogres. Ito si Balita at Kaalaman. Kaibigan ko to, o pinsan ang tawag sa akin itong vlogger na nakadiscover nito. Mang Jose the Divine Healer. Ayan, si pinsan vlogger. Si Balita at Kaalaman, ang tawag niya sa akin pinsan. So, pareho naman kami Garcia. So, pinsan na din ang tawag ko sa kanya. Ito si pinsan, Balita Kaalaman. Siya ang unang nakadiscover. Si Balita at Kaalaman mga kababayan. Si pinsan, ayan kita nyo. Ayan, si Balita at Kaalaman. Ngayon, mga kababayan, na-discover ni pinsan na Balita at Kaalaman, si Bogres. Mga kababayan. Si Bogres po, mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, siya po yan. Kita nyo, si Bogres. Yan, si Bogres. Mukhang lalaki. Diba? Sabi ni Mang Jose the Divine Healer, Ken, para hindi ka sa saniban ng kaluluwa ng mga Duterte, magmumog ka ng holy water. Bakit? Masama na ba ang mga pinagsasabi ko? Mang Jose the Divine Healer. Kasi sa boses lang sila lumalabas, no? Ay, tama nga naman. Siguro maghilamos muna ako ng holy water, no? Ay mga
kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, ayan po si Bugres. Dito po nakalagay mga kababayan, wanted, Jinky Miraflores Abilino Carpio. Ayan po, si Jinky Miraflores Abilino Carpio. Yan po ang totoong pangalan ni Bugres. Siya po si Bugres, mga kababayan. Taga Iloilo siya, pero sa Cavite po siya nakatira. So ngayon mga kababayan, nasa dyaryo na pala ang animal. O, si Wrong Torn, ayan. Nasa dyaryo pala ang animal, mga kababayan, scammer pala ang punyeta. So ngayon mga kababayan, eto pa ang isa. Eto nakalagay mga kababayan, meron pala siyang sabina, no? Sa kanyang in-scam, may kaso pala itong si Bugres. Gumanda lang ang itsura dahil sa filter. Pag tinanggal mo ang filter, nako, mukhang digong, lubak-lubak din. So ito mga kababayan, according sa post ni Balita at Kaalaman, kay Pinsan, Balita at Kaalaman. Vlogger din po yan ha, si Balita at Kaalaman, mga kababayan. Si Balita at Kaalaman, minsan nakikita niyo yan na kakulab ni Mark Ramos, no, nila Boss Mike. Makikita niyo yan, si Balita at Kaalaman. Ito po siya, si Balita at Kaalaman, no? Baka kilala niyo po siya, i-subscribe niyo po yan. BBM vlogger din. Yan po yung si Balita at Kaalaman, yan po yung bumangga kay si Taga-Bukid. Naalala niyo si Taga-Bukid? Na nag-fake news dun sa Ilocos na pumunta kay Chavit, nakipag-meet, tapos sabi niya kay Sandro Marcos na mga proyekto. Siya po yung pumunta doon mismo. Na sabi niya hindi na natapos na flood control. Siya po yung sumuplak. Si RJ. Resilicio, si RJ po. So ngayon mga kababayan, sabi dito ni Pinsan RJ, ang dali naman makuha ng details mo, Eloy Bugres. The Queen of Revelation. Kasi ito yung mga nag-revelation nga kay Jamagno. Na si Jamagno daw kabit, anak sa kabit, tapos nabuntisan ng kabit. Ganon. Ayaw ko sana magsampa ng cyber libel kasi ayaw kitang effortan. Kaso sobrang dali lang ng info mo. Nasa public document na pala. May warrant ka na pala. Tago-tago ka boy. Actually, ano po to mga kababayan? Bakla po itong si Bugres. So, ngayon mga kababayan, ito po yung patunay na meron na siyang warrant of arrest. Under the virtue of the, provision of the law, you are hereby required to appear before the unresigned prosecutor on 7 and 14 of August 2023 at 9:30 a.m. No? Jinky Miraflor Abilino Carpio, Tristan Joshua Carpio, ayan, Barangay o Zone 5, Barangay Concepcion, Duran, Iloilo City. So, mga kababayan, ito namang kasama niya ay Lantic, Carmona, Cavite. Actually, taga Iloilo sila, mga kababayan. Hindi pala siya taga Cavite, taga Iloilo. Yung complainant ay taga Cavite. Taga Cavite. Taga Lantic or Lanto, Carmona, Cavite. Hindi siya taga Cavite, yung complainant. Ngayon, ito siya ay taga Iloilo, Duran, Iloilo, Concepcion, Barangay Concepcion, Duran, or Dutan ba? Duran. Iloilo City. Jinky Miraflor Abilino Carpio, Tristan Joshua Carpio. No? Meron na po siya Republic of the Philippines, Department of Justice, Office of the Provincial Prosecutor of Cavite, Satellite Office, Carmona, Cavite. Ang complainant ay taga Cavite. Mga kababayan. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, may mga DDS na nanood sa atin. Oy, welcome sa inyong lahat mga DDS. Alam kong bubo kayo pero hindi kayo bungol. So ngayon mga kababayan, panoorin natin, hanapin natin si Eloy. Asan ba yung Bugres na yun na pangit ng animal? Mukha pa naman tong lalaki, mga kababayan, si Bugres. Punta tayo dito sa TikTok, no? Kahit papano, hanapin natin sa TikTok. Ito po, mga kababayan, Bugres Jam Magno. Ito siya mga kababayan, si Bugres, Eloy Bugres. Sinabi daw sa kanya noon ni Tatay Digong, pinangakuan daw siya na maging senadora. Ayan ba? Ay, grabe mo senadora ka, pinasinay. Buang, diba? Ano? Senadora sa kanasabi sa Tatay Digong, ano si Tatay Digong sila sa Eloy? Sinabi daw sa kanya noon ni Tatay Digong. Ayan siya si Bugres. Bugres. Katawagi ko sa pangutaan nga na unsa di ay ka-jam. It's what is a typical answer. Ryan Bao! Ay, grabe mo senadora ka, pinasinay.
Ano? Masinadura sa sabi ni Tatay Digong, ano si Tatay Digong bilang sa Eloy? Ikinipilipse. Ang ganong ability di puta. Prosecutor, mayor, attorney. Alam ni Tatay Digong ang kapasidad sa isang tao bilang si Eloy. Sinabihan sa daw ni Tatay Digong nga maano ka. Sinadura na ba? O dumamatay si Bugres. Hoy, kaplog, dyan maligno ang bilansing Eloy. Buraya ba? Ay! Alam niyo, para siyang si Arman eh. Buti pa si Arman, maintindihan mo kasi drama yon. Ito, hindi to drama. Totoo talagang tanga eh. Bilansing Eloy ang pagkamanyak sa inyo di puta. Doon ang putaya bala may battery. Nga kapag nabuhay ang battery, kakuro-kuro. Ito, tanya ko, kantutin niyo, bigyan ko kayo ayuda. Amo ka na nga klase sa pagkababae. So, wala ka dyan sa karapatan. Nga mambardagulan, mangbuli, manginsulto. Mang mata-mata ng tao kasi ikaw bulok. Garok ang pagkatao mo. Baka gusto mo interviewin ko dito ang mga kumantot sa'yo. Sabi ko lang, sige 5,000. Sinabi daw sa kanya noon ni Tatay Digong, pinangakuan daw siya na maging senador. Ayan ba? Ay, grabe mo kinaluhan. Ayan o. Describe diarrhea, Pak. Describe yourself when you're having diarrhea, Babab. Siya po, mga kababayan, siya po si Bugres. Kung naalala ninyo yung nanay-nanay ni Tony Fowler na si Mary Ann Faustino Victory, siya po sumanib. Sumanib dyan yung kaluluwa ni Mary Ann Faustino Victory. Wala silang pinagkaiba. Bunganga, ugali, ang baho ng buga ng bunganga. Si Mary Ann Victory, ganon eh. Tignan niyo ha. Yung scammer na tulpo din yun, mga kababayan. Wala silang pinagkaiba. Ito, panoorin natin, mga kababayan. Mary Ann Victory. Ayan. Ito po ha, mga kababayan. Ito yan ha. Wait lang. Ay, problema mo daw bahay ganyan, etc. So ako naman, yes po, ganyan. Walang problema, alam mo ako ang inay ng gantong lugar, tutulungan kita. Dito may bahay ako dyan, ganyan. Sabi ko, sige po. Para dun sa dito sa nag-request ng form para sa kanila ni baby, wish granted, i-PM mo lang ako sa aking original account na Mary Ann Faustino Victory or mag-PM ka kay John or kay Franz at ipapadala mo namin ang form with additional na gamit ni baby or groceries. Thank you. God bless us all. Describe diarrhea. Para dun Diba? Magkapareho nga sila. Bastos ang bunganga, basurahan ang hininga, pati ugali, kanal. Pareho sila, mga kababayan. Kaya ngayon, sa totoo lang, mga kababayan, kapag ganyan hitsura, alam nyo na. Huwag niyong i-tag si Brenda Midja. Hindi si Brenda Midja yan. Si Bugres yan. So ngayon, mga kababayan, pasok na ang papel niyan sa UAE. Sa totoo lang, mga kababayan, may warrant po siya. Yan yun na lang. Soon. Alam nyo na, si Bugres, wanted pala. At may warrant of arrest. Ayan. Sige, Bugres. Ngal-ngal ka pa sa social media, di po ka animal ka, pisingawa ka. Ayaw na bulgar ka tuloy, animal ka. Ngal-ngal ka pa dyan sa social media, di po ka. Ewan ko lang ko hanggang kailan ka dyan magtagal sa pinagtaguan mo, lungga. Pareho kay dalawa ni Marleka. Pareho kayo ni Marleka. Hanggang kailan ka magtagal dyan? Ilang utin pa ba dyan ang supsopo ni mo para matagal ka at masustintuhan ka? Diba? Bugres sa Bisaya means tae. Pag nahuli yan, tahimik yan. Bugres! Bahala ka sa buhay mo. Paktay si Bugres, mga kababayan. May warrant of arrest pala yan. Hindi magtatagal, mauwi yan sa Pilipinas, makukulong yan. Diba? Good luck, Bugres. Well, tama ho si Ken Garcia na yung mga pagmumukha na ganyan, nakakaduda talaga
dapat magdududa kayo. Yung ganyan mga pumukha, parang merong ginagawang kalokohan mga kababayan, merong ginagawang kababalaghan. At dito, nakita natin ng scam pala itong si Bugres, wanted sa Pilipinas. O diba Bugres, back to you. Anyways, kasama din natin mga kababayan, nandyan si Axel Sainen from Riyadh, Saudi Arabia. Hi to Shirley Rizman, Narciso Lagera. Kasama din natin si Josephine Gallego, Evelyn Garcia, Clement Sagaynor from Padada, Davao del Sur. Nandyan din si Tony De Los Reyes, Phil Macabato from Toronto, Canada. Hi to Ashin from Greece, Bernadette Okuno from Kyoto, Japan. Shoutout din natin si Mones Borromeo, Emma Magdael from Aklan, Violeta Lagbo. Nandyan din si RN MSN from Los Angeles. Hi to Lilian Lalyabe, Cecilio Dahan, Aris Quiros, Terby, Renato Baliner, and hi to Zulay Ilowe. Okay, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Kung yung mga gunita ngayon nagbabiral na, meron pong isang lady, babae, na political blogger, parang Chinese looking pa eh, okay? Na taga Mindanao. Okay? Taga Mindanao siya, lihitimo siyang taga Mindanao. Doon pa lang sabi nila pag taga Mindanao, kakampi ng mga Duterte. Ito, hindi. Siya po ay nanindigan at kanyang hinahamon ng debate si Vice President Sara Duterte, abogada at pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. So, hindi biro yun. Political blogger, simpleng mamamayan ang kanyang dating o sinasabi. Pero 3 issue ang gusto niyang dapat daw ay pagdebatihan nila. Tungkol sa good governance, tungkol daw ho sa issue ng campaign laban sa illegal drugs, at iba pa. Okay? Mahalaga yun. Kasi yung mga isyong yan, good governance, napakahalaga nun. Paano mo pagandahin ang gobyerno? Kasi si Sara po ay nag-ambisyon at nangarap at nagdeklara na gusto niyang maging Pangulo kasi sabi niya, tatakbo siyang presidente. Ngayon, dahil siya ay gusto maging presidente, may karapatan at obligasyon ng mamamayang alamin ang kanyang kakayanan. At dito po sa debate na hinahamon at gusto nitong political blogger na ito, abay akalaan yung binubugbog siya ngayon. Pinagtutulungan siya ngayon ng mga Duterte supporters, bloggers at kanilang followers. Pinipersonal pa nga bakit ganon? Sa halip na inyong kumbinsihin si Sara Duterte na makipagdebate kasi lehitimong issue. Kung ikaw ay gustong maging Pangulo, dapat open ka sa lahat. At ipaliwanag mo kung ano ang problema ng bansa, ano ang solusyon mo, at paano mo harapin ang maraming hamon dito sa ating bansa. Hindi biro, napakatindi ng problema ng ating bayan. Lalo na ngayon sa issue ng laban sa korupsyon at crisis epekto ng Middle East at iba pa. Actually, yung sinasabi niyang pagdidebate, kulang pa nga yun eh. Pero mahalaga yun. Good governance, di ba? Pero bakit hindi? Ayaw makipagdebate. Iniiwas sa debate. Bakit? Well, sa akin pong personal na opinion at pananaw, walang personalan, ang debate ay nakakatulong sa mamamayan at nakakatulong din sa isang gustong maging Pangulo o kandidato. Kaya nga pagka malapit ng eleksyon, ginagawa ng COMELEC at legal yan, magkaroon ng public debate sa telebisyon, sa radyo para ho may ipakilala at magawa ng isang kandidato ang kanyang plataforma de gobyerno at madinig ng taong bayan ang kanyang plano at kakayanan. Yan isa pagka campaign period, election day na, or sabihin, kampanya na. Ngayon, hindi pa naman po. So, walang bawal. Actually, kailangan na magpakilala, magsalita, ano ang kakayanan at paano tutugunan ang problema ng bansa. So, inuulit ko, maganda ang layunin, pero binubugbog,
pinagtutulong-tulungan ng mga pro-Duterte camp. Bakit? Bakit ayaw nyo? Wala namang pong paglabag sa batas yung paghamon ng political blogger na makipagdebate. Walang bawal po doon. Actually, yun nga yung pagkakataon ni Sara Duterte bilang pangalawang pangulo, bilang isang abogada, na maipapakita niya ang kanyang kaalaman, kanyang mga plano. Huwag niyang mamalitin yung challenge na yan. Dahil padami yan. Hanggang sa 2028, mas marami pang hahamon sa kanya. Mas marami pang gustong makipagdebate sa kanya. Ay ito ho, hindi politiko, political blogger, independent yan, na Pilipino. Ay paano na pagka-politiko ang nagyaya? Halimbawa, gusto rin maging Pangulo, o gusto rin maging Vice President, o gusto maging Senador, o anumang posisyon, humamon kay Sara ng debate. Hindi niya pagbibigyan. Tapos babanatan din ng mga DDS supporters, o Duterte supporters. Wow! Okay? Yung pagbatikos nyo sa isang nagyayaya ng debate, yun ay hindi makakatulong kay Sara, sa aking opinion. Sa halip, sisikat pa at pinasisikat nyo yung lady political blogger. Kasi siya ay naninindigan para ho makatulong sa bayan kung ano ang programa at kaalaman ng isang Sara Duterte. Eh bakit nyo binabatikos? Di ba? Yan ho yung aking tanong at opinion dyan. Mas maganda kung talagang nakahanda at merong kaalaman at mga programa, makipagdebate siya. Huwag niyang mamalitin ang isang political blogger. Kasi kahit papaano, or alam naman natin, may influence yan, may followers yan. Eh ngayon, binabatikos nyo, lalakas yan. Magkakaroon ng katwiran, o bakit nga ba ayaw makipagdebate dyan? Eh hindi naman masama yan, hindi naman labag sa batas. Yan nga yan makakatulong for information dissemination. Ano ang kakayanan at ano ang solusyon sa problema ng bansa. Ayun, okay? So, para po sa akin, maniniwala, kayo pong nanonood, nakikinig sa buong mundo ng kapwa natin Pilipino, itong ganitong mga galaw ay tama lang. Pero kung minamali at binabanatan ng kailang kampo, baka meron silang gustong pagtakpan. Baka meron silang alam na hindi alam natin. Kasi hindi tama na gano'n ang paggalaw. Banatan, personalin, laitin yung naghahamon. Dapat yung hinahamon ng inyong kumbinsihin humarap sa mamamayan. Huwag pagtakpan kung ano man ang meron siya. Sa halip, inyong ilabas kung anong meron siya sa mga programa para sa mga Pilipino. Hindi pwedeng posisyon lang ang gusto, pero walang malinaw na programa. Delikado yan. Delikado yan. At hindi yan kailangan. Pagkaganon lang. Eh kung meron namang sekreto, eh hindi ho pwedeng laging sekreto. Ang paglilingkod sa bayan ay dapat bukas sa publiko ang mga plano, programa, kakayanan, at marami pang iba. Ayun po yun. Okay magagalit ha. Pag nagalit kayo, eh malamang saradong isip niyo. Okay, so kasama din natin, nandyan si Veronica Fumar, GC Kim, Efren Escape. Nandyan din si Leonida Wibrecht, Catherine Arieta, Evangeline Sanchez, Efren. Nandyan din si Ryan Inicosi, Trining Lozano, Juliana Silang. Shoutout natin si Dines Sostunal, Corazon Santos, Nicky Mariano, Jack Johnson. Hi to Edith Alcantara, Franklin Sapden from San Mateo, Rizal. And hi to Ana Cordoba. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba at pananampalataya.
Ipinagdarasal namin ang aming Pangulo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naway patuloy mo siyang gabayan sa bawat desisyon na kanyang ginagawa para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Bigyan mo siya ng karunungan, lakas ng loob at malinaw na pag-iisip upang magampanan niya ng tapat ang kanyang tungkulin. Panginoon, balutan mo siya ng iyong banal na proteksyon laban sa anumang panganib, masamang balak at mga taong may hangaring masama sa kanya at sa bansa. Naway patatagin mo ang kanyang puso upang manatili siyang matatag, mahinahon at nakatuon sa paglilingkod sa bayan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.